Good noon. Ako po si Alpi Monoy, alias Ka Princess, dating NPA dito gumalaw sa ah, Pakibato District, particular na unit, Pulang Bagani Command 1 under Kaparago, Kajinggoy, and Kariksan. Una, yung panahon ni Riksan, year 2015, na panunungkulan niya bilang commanding officer sa Pulang Bagani Command 1. Maganda naman yung pagsisimula niya nung siya ay naging commanding officer sa Pulang Bagani Command 1. Napatupad niya yung sa trabaho na pang-political na trabaho. Tapos yung sa ano lang, yung capability lang niya sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga malakihang tactical offensiba, masyadong hindi niya nagawa sa panunungkulan niya ng mahigit 2 taon na naging commanding officer siya. Wala siyang na-accomplish na TO. Doon ba siya mini-measure yung performance niya, yung Yes, sir. Puro ang utos kasi sa inyo puro TO. Yes, sir. Kapag ikaw ang naging commander officer, sir, kasi maghanap talaga yan lalo na doon sa pinakataas namin, maghanap yan siya ng accomplishment kung anong nagawa mo bilang ikaw ay naging commander officer or kalihim ng unit. So, maghanap sila ng accomplishment. So, sa akin, yung kapanahunan namin, nung naabutan ko pa si Riksan, kaya siya pinalitan ni Kajinggoy. Kasi doon pa wala pa siyang accomplishment na nagawa or na bigay sa taas, sir. Halimbawa, yung maglulunsad ng tactical offensive sa mga detachment. Yung kukunin yung mga baril ng mga kapgo, mga ganyan. At saka maglulunsad ng mga TO dyan sa mga kumpanya na hindi na nagbibigay ng mga taxation sa partido. Kaya hindi niya yung nagawa, sir, sa panahon niya na siya pa ang nanungkulan bilang commander officer sa Pulang Bagani Command 1. At nung panahon niya ay nabutan ko din na-encounter din kami ni Commander Riksan. At yung legend din siya. Sa akin lang, legend din siya dito sa Pakibato District kasi yung mga masa din dito ay mas kilalang-kilala din siya bilang isang CO sa Pulang Bagani Command 1. Kilala siya kasi si Riksan, mabait na tao, mapagkumbaba na CO. Tapos, magaling din naman siya sa pamamagitan ng military works, sir. Nung siya pa ang CO, nung na-encounter kami dito din sa part din ng Malabog, Barangay Malabog. So ito yung pang third encounter mo? Sige. Encounter kami na 84th IB din yun na encounter namin. Tapos, yung nilanmine namin yung tropa galing dun sa sitio Turuyan, pababa, papuntang sitio Pangyan, sakop ng Barangay Malabog. Noon, sir, ranas ko talaga yung mga encounter na yun. Nahihirapan kami, lalo na sa mga sakripisyo. Kapag na-encounter kami ay alam na namin kung ano ang resulta sa encounter kasi yung mga supply namin, sir, mahirap nang ipalusot. Palaging ganon. Yes, sir, palaging ganon. Pag sir. Pag nag-encounter, wala na, alam yung pahirapan na. Pag ma-encounter kami, sir, alam na namin na yung sundalo talaga yung full operation talaga yan pag meron na talagang namomonitor na, lalo na sa presensya ng armado. Tapos nung panahon niya ay naramdaman ko na
pag na-encounter na kami ay mahihirapan talaga kami sa itong paglipat ng kampo, na pag-facilitate ng aming mga supply at saka mga yung halimbawa yung na-encounter kami sir, yung halimbawa naubusan kami ng bala, nahihirapan kaming magpapasok ng mga bala kasi ngayon sir minsan kasi sir maubusan kami ng bala. Yun sir, mas ma-problema kami kasi ganun ang maging sitwasyon sa amin yun. Pero ikwento mo nga kasi ang napakalapit nito sa Davao City. Yan lang sa baba, yung Davao Yes, sir. City. Yung Davao City na ito Pero nandyan lang yung Davao City sa baba Yes, sir. Na andyan yung mga malls, nandyan na yung Ayala, nandyan na yung SM. Pero ano ba style pag-akyat ng supplies nyo nun? Isample mo. Kasi ang dami nyo, 80 kayo. Yes sir, ganito sir. Una sir, yung ano na talaga, siyempre dito kami nagbe-base sa red area or sa bundok. Tapos hindi kami mabubuhay kung wala yung presensya or tulong ng mga masa dito sa community. So para mapanigurado namin na lahat ng rekurso namin or mga pangangailangan namin ay dapat ma-facilitate yan ng masang. Kaya nga pag wala masyadong operation ng Philippine Army, diyan kami nagbibelo na mag-oorganisa ng masa doon sa nagkaiba't ibang mga communities. Nagbubuo kami ng mga organisasyong masa tulad ng organizing group, commuting organisa, home level, yung tinatawag naming hingpit na organisadong masa, yung barangay-wide na talaga na na level ng organisasyon nila, ng masa. Kung maaabot mo yan na level ng organisasyon, ibig sabihin yan, sir, yung mga masa dyan sa 100%, nasa mga 70% yung influence or organized na ng NPA dyan. So, ibig sabihin, kung yan ang marating, so hindi kami mahirapan mag-facilitate ng aming mga pagkain, supply, lahat ng mga pangangailangan namin. Kasi yung masaman yung mag-facilitate nun sa aming mga pangangailangan tulad ng bigas, mga pang-ulam namin, mga gamit namin, at saka yung mga yung mga military, yung mga gamit ng mga pang-military, sila din yung namin nga dapat tulungan nyo kami. So ganyan sir. Pero sagana kayo dito sa supplies dahil maraming pera itong Pulang Bagani Command 1. Yes sir. Una sir, sagana kami sa sa rekurso sir kasi ang Davao City siya ang pinakamalaking ang PBC1, ang area ng PBC1 particular ng Davao City, itong Pakibato District. Dito ang pinakamalaking rekurso na mapagkunan namin ng yung pangangailangan namin sa unit sir. Halimbawa sir, yung taxation ng mga nasa mga kumpanya. Malaki talaga tulad ng mga kuwarihan, mga ganyan at iba pang mga private companies na nandito sa Pakibato sir. Hihingian niya ng unit ng PBC1. Tapos iba yun si sir, yun si Parago noon sir. Kapag mayroon ng pera, ang mga kasama talaga ay niya, hindi siya papayag na para bang malumural. So, para niya yung mga kasama na ma-high moral, natulungan ni Parago yung yung mga anak ng mga nag-NPA. Tapos yung mga nanay ng nag-NPA, yung mga kapatid, pinaaral ni Parago noon. Kasi noon sir, mayroong eskwelahan dito doon sa Pakibato, diyan sa Purok Mangga, eskwelahan ng libre yun sir. Walang bayad na magpaaral. Kaya Parago yun na
dapat may eskwelahan dito para lang sa mga anak ng mga masa natin, Mm. anak ng mga kasama natin. Tapos, yun na sir, yung sabi ko kanina, yung supply namin, makarating talaga yan sa amin kasi ngayon sir, mayroon kaming mga underground mass organization na nabuo dyan sa community. Yung organization ng Kabataan Makabayan o RIOT, yung organization ng Kababaihan, at yung organization ng mga PKM, yung farmers talaga. Mm. Doon kami hingi ng mga tulong sa kanila para i-facilitate yung mga pangangailangan namin. Pero ano yon? Kasi yung iba kasi hindi ganong kadami kaya humihingi pa sila sa farmers. Sa inyo kasi may pera kayo na pinapabili nyo lang yung mga tao. Yes, sir. Ah, Yung dito sa amin, sir, mayroon man kaming budget to kapag magtatasking kami na ito, palengke tayo. Bultuhan yung palengke, sir. ganon. Yes, sir. Mayroong isang community diyan na naka-sector sa sa rekurso ng unit. Kumbaga diyan Ano nga ba rekurso? Resources? resources, sir. Sige, example mga. Halimbawa, sir, buta, mga t-shirt, duyan, mga tsinelas at lahat, sir. Lahat. Merong isang responsable na mga masa diyan na binilin dun sa kanya yung mga gamit na yan para dun na lahat, sir, ba? Yung mga gamit. Naka-imbak na lang. Yes. Lahat, pagkain, bigas, at kung sir, kung walang operation ng sundalo, sir, doon yan sa. Kung sa bigas naman, kapag full operation talaga ang EP, ang ginagawa namin, magkumpra kami ng bigas, mga halimbawa, 50 sacks. Ilalagay namin yan dyan sa container. Yung bigas na yan. Tapos doon namin itago sa, halimbawa, yung Magkayat Trench. Kasi Ano yung Magkayat Trench? Magkayat Trench, sir, yung pinakamataas na bundok, sir. Doon kayo nag-iimbak? Doon namin ini-impact yung mga bigas namin. Kasi pag may encounter kami dito sa sa baba, doon na kami mag-withdraw sa kung saan. Yun, yung pinakamataas na yun? Yes, sir. Kung saan, doon namin tinatago yung supply namin, sir. Kaya kahit magtagal kayo doon? Kahit magtagal kami din, sir, okay lang, sir. Basta hindi lang kami mapupusan ng presensya ng army, hindi kami ma-encounter, mga ganyan, sir, ba? Galing Tapos, nung panahon na ni Rickson, sir, yun, sir, ranas ko yung para bang napasive na yung ko ba, kasi sunod-sunod yung na-experience ko na encounter. Kaya nga, nasabi ko nga sa sarili ko, kaya ko pa kaya to. Dahil sunod-sunod? Yes, sir. Kasi yung PBC-1, sir, grabe talaga, sir. Baga, pinupukusan talaga ng ng army noon. Nung kasagsagan pa grabe pa yung kalakasan ng noon, NPA dito sa Pakibato. Hindi, kasi kayo yung pinakamatigas na command Kaya kayo yung Yes, sir. O sige nga, ikwento mo nga yung pangatlo mong encounter. At yung pangatlo kong encounter, sir, noon, yung pagkatapos doon sa, kay Rickson, yung doon kami sa Sitio Turuyan, doon kami na-encounter na yon. At yung pangatlo, sir, yung panahon na ni Kajingboy na. Dito sa year 2017. Dito sa Barangay Lamanan. Sakop ng Kalinan District. Ano yan, sir? Yung pakulaps yung pistok. Pistok yun noon, sir. 2016, 2017. Yes, sir. Yan. Pakulaps yung pistok noon. Kaya walang advice din ng region yon na kailangan maglunsad ng mga tactical offensiva through the government forces. Kasi ang rason, sir, ang rason ng regional committee
hindi daw maibigay yung suggestion ba o yung hiling ng CPP-NP-NDF, yung gusto nila, yung halimbawa yung cashier, hindi man daw kayang ibigay ng gobyerno. So ang sabi ng region, kailangan na lang natin maglunsad ng tactical offensive kasi hindi man nila tinupad yung hiling natin. Na yun ang gusto natin. Yun ang sir, yun ang dahilan. Nagkandak ng ambush position. Ano yan sir? Parang brigade formation yung NPA nun. Ganon? Yes sir. Gaano kadami yung nag-mass up nun? Kasi merong nandun ang PBC to, composed of 60 plus ata na regular NPA. Tapos meron ding isang platoon yata na galing sa unit ni Igor, Guerrilla Front 56, na sumali din sa tactical offensive na sinusulong namin, sir. Tapos meron din sa plus PBC-1 at plus na meron din dun sa parang isang squad yata sa galing sa PBC-3 na unit ni Nasir noon. Katapos, ito sir, ang plano namin kasi kapag ang assessment doon sir, kapag dito lang daw maglunsad ng mga tactical offensive sa Pakibato lang, ay hindi daw kukubit yung sir, yung armed forces o army. Kaya doon nilunsad yung TO sir sa malapit talaga sa Kalinan sir. Sa Barangay Lamanan, malapit na yan ng highway. Doon nilunsad yung tactical offensive na nilunsad ng yun yung Kalinan na pakita ko. Pakituro mo nga saan banda yung Kalinan. Dito yung sir. Dito yung Kalinan sir. Oo. Yan yung Kalinan, nandyan yung Philippine Eagle Center at saka nandyan yung Malagos Resort. Yan yung mga tourist spot. Pagkatapos nun sir, ang isang kumpanya ng unit sir, yung PBC-1 sir, kasi yun sir, tipo na yun sir, lahat, wala na, ni-reshuffle yung lahat ng mga tao. Ni-reshuffle lahat. Yung isang kumpanya sir, nandun naka-posisyon sa Barangay Lamanan. Yung isang kumpanya. Tapos isang kumpanya din, nandun sa saan ba yung Binaton dito? Nandun, dito sir. Yan sir, namundok sir. Sitio Binaton mo yan sir. Nandun sa Sitio Binaton, nagposisyon yun. Ang target nila yung detachment. Yung detachment ng KA sir. Tapos, ang isang kumpanya din sir, nandun sa San Pablo sir, dun sa papuntang Panabo sir. Yung Sitio San Pablo, Barangay Malabog, sakop ng Barangay Malabog. Doon ang isang kumpanya din sir. Tapos, mga bandang sir, grabe nun sir kasi yun sir ulan-ulan yun sir Before na kami sir, mag-conduct ng ambush position, nilatag namin lahat yung mga gamit, yung mga kapto, landmine, yun sa ambush site, nilatag, tapos lahat nun nilatag namin. Pagkatapos, ang mga alas 8 yata alas 3 ng hapon sir, hinaras na yung detachment ng Binaton, Sitio Binaton. Yung detachment ng Kafgo. Hinaras na nila ni Jinggoy kasi si Jinggoy ang nagkomando doon. Pagkatapos hanggang pa sir hanggang pagkaumagahan ba sir? Na barilan, napukan dito. Mga alas 8 yata ng sir, alas 8 yata ng umaga. Nandun na yung pumasok na yung sir. Kasi ako noon sir, nasa Intel ako sir ba? So anong trabaho mo noon? Intel work sir. So paano? Ano bang trabaho ng Intel work sa yung sir, yung minumonitor ko yung sir, yung kung meron ng KM napapasok, mag-update doon sa mga kasama. Text lang? Yes sir, para maka-prepare sila. Yung postura ko noon sir, hindi ako sir, simple lang sir, naka-short, naka-civilian. Parang ganun lang. Saan ka lang? Nasaan ka lang? Doon lang sa sir, sa may task force, nakaupo-upo sa may tindahan, dyan lang.
Aray. sa sa Kalinan. Sa Ayun, Lacson. di ba? Pinasukan sa may Lacson. Yes, sir. Pinasukan Oo. namin. Diyan lang kami nakaupo-upo. Minsan, pag hindi ako mag-stay ng tindahan, palipat-lipat ako para hindi ako masyado mahalata ng ano. Pero wala ka naman armas. Wala naman lahat. Wala, sir. Wala. Cellphone lang. Para emergency, hindi. Pag may pagdudahan man ang ano, wala silang makuha sa akin. Cellphone lang. Yes, sir. Pagka ano, sir, yun, sir, sir, nakita ko na talaga yung KM. Takot na takot pa ako kasi, sir, takot na takot ako nakita ko yung KM, sir, kasi for the first time ko nakita talaga na napakaraming sundalo na pupunta sa yung aambusin na sila ba, yung nasa ano ko sa isip ko, wala na, ambusin na talaga to. Mm. Karami, mga 6 yata na 6 by yung dumaan. Papasok dito. Oh, papasok doon sa ano dito. Mm. Kasi magre-reinforce sana doon sa yung hinaras na ka-detachment, hinaras nila Jinggoy. So ang isang kumpanya nandun sa Barangay Lamanan, nandun nakaposisyon. Mm. Mahigit mga 70 plus yata din sila. Tapos pag ganun, yun, sir, doon pa yung reaction ko sa sarili ko, yung nakita ko yung sundalo na napakarami. Parang nagigilty ako kasi siyempre armado ako, NPA ako. Nakikita ko ba? So nag-update agad ako sa ano, sir, sa aking kasama na si Commander Chin, pero patay na si Chin. Si Jeffrey na lang yung tinawagan ko. Tapos malapit pa yung papunta na yung ano, sir, yung 6 by papunta na dun sa ambush site. Sumunod kami, sir. Nakamotor kayo? Oo, nakamotor, sir. Sumunod kami hanggang sa ano, nag-stay lang kami mga ano, narinig na namin yung putukan doon sa ano, doon na sa Barangay Lamanan na. Narinig namin, putukan na doon. Tapos, merong isang 6 by na sinundan namin na isang 6 by lang. Sumunod kami. Tapos, pinuputukan ng ano, ng ano ba, ng kapto, hindi namin alam na hindi ko alam na meron parang kasama doon na nag-i-install din ng bomba doon. Doon sa ano, sir, so may galing kang Barangay Lamanan, yung may tulay sa Davao River, yung paliko, yung may high ground dyan sa side ng... doon yung ambush site? Daanan ko kanina. Oo, sir, doon. Pinutukan yung ano, yung 6 by doon. Nakasundot kami sa army ba. So, hindi ko alam na meron palang nagbantay doon na operator ng ano ng bomba. So, yun, malapit kaming dali doon sa ano, sa bomba. Pero pinasabog talaga yung ano? Pinasabog, sir. Pagkatapos nun, sir, encounter doon, sir, nag-withdraw na naman ako, sir. Yung driver ko, kasi masa yun siya, siyempre, hindi ko siya masyado pagkatiwalaan kasi hindi man siya NPA. So, iniwan ko siya doon sa Purok, Biaw. Tapos pumunta ako sa Barangay Kalyawa kasi doon yung mga kasama ko na sila yung organizer ng section, sila yung nag-organize sa boundary ng red area at saka sa white area. So doon ako nagpunta, mga 3 days doon ako, pumasok na naman ako sa unit. Tapos pagdating ko doon, sir, mayroong mga kasama na wounded, mayroong mga kasama na umiyak. Dahil sa yung nag-ambush, sir, dahil sa mga pangyayari, sir. Anong kinukwento nila sa iyo noon? Kasi PI, assistant ka pala. Anong Ano pa ako noon, sir? Jeep, PI na ako noon, sir. PI 2017, sir. PI na ako. Sige, ano bang trabaho mo na noon? Kasi trabaho mo na kausapin yung mga nalolomoral din, Yes, di ba? sir. Yes, sir. Sige nga, ikwento mo nga paano. Una, sir, yung meron, nag-meeting kasi kami, sir, yung committee, sir. Nag-meeting yung committee, tapos kinukumusta yung yung mga kasama, kung ano na sila, kung hindi ba sila nalumural. So, nag-meeting kami, sir, tapos tinaskingan kami, sir, na kausapin yung lahat ng kasama. Mag-open forum kayo para mapakinggan nyo yung mga problema nila, para ma-assist natin
kung ano yung mga problema ng mga kasama natin. Kasi doon kasi sa loob, sir, kapag may problema yung mga kasama, ina-assist talaga namin yan para hindi sila malumural. Ito, medyo, hindi, panalo ba kayo dito? So, Yes, sir, panalo yung encounter namin dito, sir. Pero merong isa lang, sir, isa lang na patay yung dito sa detachment. Yung ano namin, yung machine gunner namin. Patay yun dito sa Binaton. Tapos may isang civilian din na masa din namin, sinundan yung patay, na checkpoint doon sa Barangay Lamana, na checkpoint ng 3rd IB yata yun na unit, sir. Na checkpoint yun. Tapos yun, nakunan siya ng 45. Yun, dinali siya doon. pero yung ganun na, kung doon yung naka-ambush kayo, ano ba yun? Talagang nagbubunyi din kayo? Parang, di ba kasi naririnig ko talaga yung masa, pag nakakaganon kayo, parang pinagmamalaki kayo ng masa. Yes, sir. Ano nangyari doon nun? Actually, sir, year 2017, yung masa, ano pa, ibang parang ano pa ba, buo pa. Hindi pa nagkawatak-watak. Kasi very supportive pa sila kasi malakas pa talaga yung NPA, sir. Tapos, yung mga prinsipyo nila ng mga masa ay talagang sa CPP-NPA talaga yung ano nila, sir, yung prinsipyo nila, sir. Pagkatapos nun, sir, kasi sir, yung nanalo kami sa paglulunsad namin ng tactical offensiva, sir, lahat ng barangay, sir, kasi ang level ng ano dito, sir, ng Paquibato District, merong 13 barangays eh. Yung 13 barangays na yan, barangay tapak lang yung di namin kayang organisahin kasi maraming nag-aalsang masa dyan. Nag-alamara, nag-kapgo, time pa ni Dato Robin Labawan. Tapos, ang mayroong mga solid organization talaga is Barangay Lumiad. Kasi yung Barangay Lumiad, KRB level yan eh. Ano nga ba ulit yung KRB level? Ulit-ulitin kong tinatanong Yes, para mapasok sa ano. Yung ano, sir, kumbaga, yung Barangay Lumiad, sir, yan talaga yung kumbaga puso ng NPA dyan sa Paquibato. Kumbaga, yan talaga yung puso niya, yung Barangay Lumiad, kasi yan yung pinakabagyer namin yung Barangay Lumiad. Kasi yung Barangay Lumiad, ano yan siya, sir? KRB level. 2 KRB level ang Barangay Lumiad. KRB 1 at saka KRB 2. Ibig sabihin ang KRB, Committing Revolutionary sa Barrio or Shadow Government. Yan yung ano ng barangay. Parang ano, sir? Baga, parang gobyerno din. Parang kumbaga parang sa normal na meron ng barangay council, Yes, barangay sir. chairman, parang ganon. Yes, sir. Kasi yung KRB, sir, merong barangay kapitan din sa KRB. Merong mga barangay kagawad din sa KRB. Tapos meron ng tinatawag namin na yung noon pa Kangaroo Court, ngayon is ano na yan ngayon? Hukumang Bayan, Hukbay. Meron ng Hukbay, meron ng mga sangay ng partido sa lokalidad, meron ng mga company size na militiang bayan na with arms. Kung meron mang armas, hindi naman lahat mabigyan. Pinipili lang yung mga binibigyan talaga. Tapos meron ng mga organization per sector, sir. Kabataan, women's, and farmers. Yan, sir. At yung mga allied forces, sir, meron na din sila mga organization. Kumbaga, sir, kapag yan, ang KRB level, yan na yung ano namin. Kumbaga, pinakasolid talaga namin na mass base. Talagang wala nang Yes, sir. baga yung solid yung tao 100% inyo. Yes, sir. Lahat yan, mga masa dyan ay sumusuporta talaga sa kilusan, sir. Meron mang yung di talaga masa, o baga, di talaga 100% na sumusuporta. Sa mga lang yun, sir, sa
sa recovery area or sa recovery area lang, sir. Tapos, yun sir, yun yung pangatlong encounter ko dito sa Barangay Lamanan, panahon ni Kajinggoy. Yan ang 4th episode Yes, sir. ni Ka-Princess. Meron siyang 9 war stories. Kaya nag-enjoy nga akong manood kasi kaharap ko mismo yung kanyang saan siya naglaro. Yan, no? Nandyan mismo si Pakibato.